Kung around 11,000 ang budget mo, eto na siguro ang isa sa pinakamahirap na presyo para mamili ng smartphone. Hindi dahil kulang ang choices, ang totoo halos lahat ng phone sa budget na to maganda na. Ang pinagkaiba lang saan sila mas lamang. Kaya sa video na to, hindi natin hahanapin kung alin ang best phone. Ang hahanapin natin alin ang mas bagay sa paggamit mo. Unahin natin ang Redmi Note 15. Sa tatlong phones na pag-uusapan natin ngayon, ito na ang una kong ire-recommend kung battery life ang pinaka-importante sa'yo. 6,000 mAh ang battery. Sa budget na to, isa na to sa may pinakamalaking battery na makukuha mo. Sa karamihan ng users, kaya nitong tumagal ng buong araw. Isa pang dahilan kung bakit gusto ko ang Redmi, hindi lang battery ang ino-offer. AMOLED na ang display tapos 120Hz pa ang refresh rate. Maganda na rin ang experience sa panonood ng videos at pag-scroll. May 256GB storage din at kung kulang pa, pwede mo itong dagdagan gamit ang microSD card ng hanggang 2TB. Hindi rin tinipid sa software, may 4 na major Android updates. Kung balak mong gamitin ng phone ng 3 o 4 na taon, isa na to sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit pipiliin ko ang Redmi. Ngayon, syempre, may trade-off din na dapat mong malaman. 33 watts lang ang charging, hindi naman mabagal pero kung ikukumpara sa ibang phones dito na kayang umabot ng 45 watts. Para sa akin, fair lang ang trade-off. Kaya kung battery ang priority mo, mahirap alisin ang Redmi Note 15 sa shortlist mo. Sunod naman ang Infinix Hot 60 Pro. Kung display ang priority mo, eto na ang kukunin ko. Sa presyo niya, mahirap humanap ng screen na mas maganda. 1.5K AMOLED na tapos 144Hz pa. Isa pa, sobrang liwanag ng display kaya kahit tirik ang araw, hindi ka mahihirapan makita ang screen. 45 watts fast charging na rin. Kung ikukumpara sa Redmi, mas mabilis tong mag-charge. Maganda rin ang build quality. May Gorilla Glass 7i sa harap at IP64 rating para dagdag protection. Ang trade-off lang, camera. Hindi naman sa hindi maganda pero hindi ito ang phone na pipiliin ko kung camera ang priority mo. Para sa akin, mas maganda na mag-invest ka pa sa mas mahal. Nakafocus talaga ang Infinix sa display at charging. Pangatlo, ang Tecno Spark Slim. Kung design ang priority mo, ito naman ang una kong titingnan. Unang hawak mo pa lang, mapapansin mo agad kung gaano to kanipes. 5.93mm lang, kaya ibang-iba talaga ang pakiramdam sa kamay kumpara sa ibang phones sa presyo nito. Pero hindi lang design ang panglaban dito. 1.5K AMOLED na ang display tapos 144Hz pa ang refresh rate. Para sa akin, isa na rin to sa pinakamagandang display na makukuha mo around 11,000 pesos. Dagdag pa ang dual stereo speakers na may Dolby Atmos kaya mas enjoy manood ng movies o videos. Hindi rin tinipid ng specs. May 256GB storage, 8GB RAM, 45 watts fast charging, IP64 rating at military standard shock resistance. Manipis ang design pero hindi sinakripisyo ang build quality. Ang trade-off lang, mas maliit ang battery kumpara sa Redmi Note 15. Hindi naman ibig sabihin na mabilis tong malobat, pero kung battery life ang priority mo, mas lamang pa rin ang Redmi. Kung gusto mo naman ng phone na manipis, magaan at premium ang dating, mahirap hindi isama ang Tecno Spark Slim sa listahan mo. So alin ang pipiliin mo? Kung battery life ang priority mo, Redmi Note 15 ang una kong ire-recommend. Kung display ang hanap mo, Infinix Hot 60 Pro ang pipiliin ko. At kung design ang pinaka-importante sa'yo, mahirap ding talunin ang Tecno Spark Slim. Baka may magtatanong kung bakit wala ang Tecno Pova 7. Sayang, kasi isa rin sana to sa mga magandang choices. Ang problema, wala nang stock sa karamihan ng online store kaya hindi na natin sinama. Napansin ko rin na pataas na talaga ang presyo ng smartphones ngayon. Maraming phones na dating nabibili below 10,000 pesos, ngayon nasa around 11,000 na o mas higher pa. Kaya kung hindi ka naman nagmamadali, mas okay na antayin mo na lang ang mga sale tulad ng 7.7 o 8.8. Malaki ang chance na mas mababa mo pa silang mabibili. Tandaan mo, hindi mo kailangan ng pinakamahal na smartphone. Kailangan mo lang ng tamang smartphone para sa budget at paggamit mo. Kung nakatulong ang video na to, don't forget to subscribe. Marami pa tayong buyer guides na gagawin para mas madali ang pagpili ng susunod mong smartphone.